Isang dating modelo ng Playboy at Penthouse ay nagpa-mugshot matapos akusahan ng Los Angeles officials na niloko at ninakawan niya ang mga matatandang lalaking kadate. Matapos ang buwan ng babala sa mga taga-Timog, California, sinabi ng DA na kailangan na niyang sagutin ang mga paratang laban sa kanya. Maligayang pagdating sa sidebar mula sa Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Naibalita namin sa inyo si Adva Levy, 28, na minsan ay gumagamit ng pangalang Mia Ventura noong nakaraang taglagas. Ngayon, naglabas umano ang mga autoridad sa Los Angeles County ng bulletin na may larawang nasa kanyang lisensya sa pagmamaneho at detalye ng mga sasakyang minaneho niya. Isang itim na Porsche SUV at puting Mercedes-Benz sedan. Ngayon, may bagong detalye mula sa tanggapan ng District Attorney ng Los Angeles County ukol sa diumano'y krimen ni Levy at kung kailan siya haharap sa hukom at hurado. Ayon sa District Attorney, mula 2023 hanggang 2025, inakusahan si Levy ng paggamit ng dating apps para makipagrelasyon sa mayayamang matatandang lalaki at mas batang babae. Lahat ito ay sa Westlake Village, West Hollywood, Los Angeles at Beverly Hills. Na di umano'y pumasok siya sa bahay nila sa pagpapanggap bilang kasintahan o kasama sa biyahe. At pagkatapos, inaakusahan siyang nagnakaw ng pera, ginto at mga mamahaling designer na gamit. Kaya kinasuhan siya ngayon ng 6 na kasong felony. 2 kaso ng hindi autorisadong paggamit ng personal na impormasyon ng pagkakakilanlan, 2 kaso ng grand theft, 1 kaso ng first-degree residential burglary, at isa pang first-degree residential burglary na may taong naroroon. Sinabi ni Nathan Hochman, ang District Attorney ng Los Angeles sa isang pahayag at quote, "Sa kanyang paglilitis, patutunayan namin ang lampas sa makatuwirang pagdududa na inabuso ng akusadong ito ang tiwalang nabuo sa pamamagitan ng online na relasyon upang makapasok sa mga bahay ng mga biktima at nakawan sila. Natapos na ang kanyang kakayahang manlinlang at impluensyahan ng iba, mapapersonal o online. Ang aming opisina ay nakatuon sa pananagot sa mga gumagamit ng panlilinlang at manipulasyon para pagsamantalahan ng iba." Ayon sa tagausig, maaari makulong si Levy ng hanggang 11 taon at 8 buwan sa bilangguan ng estado kung mapatunay ay nagkasala siya sa lahat ng kaso. Mataas talaga ang nakataya. Nagain siya ng not guilty plea. Haharap siya sa arraignment sa Van Nuys Courthouse sa Abril 6. Sa ngayon, nasa labas siya ng kustodya at may ankle monitor ayon sa talaan ng korte. Inutusan siyang lumayo sa mga umano'y biktima sa kaso. Mukhang hindi lang sa Southern California inaakusahan si Levy ng ganitong modus. Batay sa ulat ng ABC7, may mga police report na inihain laban kay Levy sa Nevada, Florida, France at Italy. Isa sa unang nagsalita sa publiko tungkol sa umano'y pangungupit ni Levy ay si Michael Sartain, podcaster at host ng Access Vegas. Sinabi niya sa KTLA Los Angeles na naging bisita si Levy sa isang episode ng kanyang show. At sa isang punto ayon sa kanya, pumasok si Levy sa green room at ninakaw ang mga credit card at pera mula sa mga bag ng lahat ng babaeng panelista noon. Pagkatapos ay bumalik umano siya para maging bahagi ng panel. At ayon sa kanila, siya ay, ika nga, sobrang kalmado. Sinabi sa ABC7, umupo lang siya doon ng 90 minuto matapos nakawin ng mga credit card at pera sa mga bag ng lahat. Sa green room, puro babaeng bisita lang at kalmado siyang nakaupo. Nag-uusap tungkol sa eleksyon. Nasa bag niya ang gamit ng lahat. Nakalagay lang sa likod niya. Isa sa mga babaeng biktima ang nagsabi sa KTLA na sinubukan ni Levi gamitin ang kanyang ninakaw na American Express card para bumili ng iba't ibang bagay, kabilang ang mahal na hair appointment sa salon sa Beverly Hills. Ayon sa biktima, nalaman niyang si Levy ay nagpabook ng appointment gamit ang pangalang Mia Ventura matapos siyang magsagawa ng sariling investigasyon. Nakipag-usap si Amber Caris Basic, isang internasyonal na modelo, sa Los Angeles Times noong Disyembre tungkol sa kanyang karanasan kay Levy. Sinabi niya sa Times na naging magkaibigan sila ni Levy at inanyayahan siya sa all expenses paid na biyahe sa Ibiza. Ngunit hindi pala totoo ito dahil pagdating sa hotel, hindi pa pala bayad ayon kay Basic. Kaya kinailangan niyang magbayad ng mahigit $2,000 para makapag-check-in. Pagdating ni Levy, sinundan siya ng driver ng taxi na naniningil ng bayad. Sabi ni Levi kay Basic, hindi gumagana ang American Express niya sa Europa, kaya si Basic ang kailangang magbayad sa driver. Ayon kay Bassett, magdamag silang naghanap ng matatandang lalaki na magbabayad ng pagkain at inumin nila. Kinukunan din daw ni Levi ng litrato ang credit card ng mga lalaki. Quote,
Akala ko ang trip na ito ay para sa mga babae lang at para gumawa ng content. Pero para kay Levi, ang buong trip ay para lang gamitin ako para makaakit siya ng susunod niyang mga biktima. Ang gusto lang niya ay makahanap ng mayayamang matatandang lalaki. Mukhang sumagot na si Levi sa ilang paratang laban sa kanya. Nakipag-ugnayan ng The Daily Mail sa kanya pagkatapos ng balita at sinabi niyang di niya alam ang paratang hanggang tawagan siya. Ayon sa The Daily Mail, sinabi ni Levi sa kanila sa telepono, kapag nakisama ka sa taong makapangyarihan at konektado at nainis mo sila, malaking problema yon dahil kaya kanilang pahirapan. Pero nang pinilit pa ng The Daily Mail na humingi ng karagdagang detalye tungkol sa di umano'y plano na ito, iniulat na binabaan niya ng telepono ang tawag nila. Ano pa ang alam natin tungkol sa kanya? Ano pa ang alam natin tungkol kay Levi? Well, lumabas siya sa pabalat ng Playboy at napili bilang Penthouse Pet of the Month noong Hulyo 2023. Noong 2022, inanunsyo ng Clubhouse Media Group na sasali siya sa Honey Drip, na karibal ng OnlyFans. Ayon sa press release, si Levi ay taga-Israel, nagsilbi ng 2 taon sa IDF at naging flight attendant matapos ang serbisyo. Ayon sa Clubhouse Media Group, natanggal siya sa trabaho dahil sa pandemya ng COVID-19 at pagpapatigil sa mga eroplano sa buong mundo. Ayon sa press release, inilipat niya ang kanyang atensyon sa pagpapalago ng kanyang mga tagasunod sa social media at pagtatrabaho bilang modelo. Anong masasabi natin dito? Ano ang aasahan natin? Kasama si Philip Dubay, dating Deputy Public Defender ng LA County. Salamat po sa oras ninyo, sir. Natutuwa akong makita kayo. Magandang umaga, Jesse. Kumusta? Mabuti. Anong masasabi natin sa mga kasong ito? Kung ikaw ang tagapagtanggol, alin dito ang uunahin mong pagtuunan at pinakaikinaalala mo? Sasabihin mong pinagsama-sama na lang sila. Lahat o wala? Sa legal na usapan, tingin ko pinakamabigat ang first-degree residential burglary dahil sa ilang dahilan. Una, maaari itong mapatawan ng hanggang 6 na taong pagkakakulong sa kulungan ng Estado at kailangan mo magsilbi ng 85% nito. Pangalawa, hindi siya mamamayan ng Amerika. Ayon sa federal na batas ng imigrasyon, ito ay itinuturing na aggravated felony o krimen ng karahasan. Maaari rin siya mapatalsik sa bansa. Mapapauwi siya pabalik ng Tel Aviv na one-way lang. Bilang abogadong tagapagtanggol sa kriminal, hindi lang namin pinoprotektahan ang kanilang legal na interes sa due process, may tungkulin din kaming alagaan ang kanilang status sa imigrasyon. Kaya kailangan namin gawin ang lahat ng aming makakaya para manatili sila sa bansa. Ayon sa tala ng korte, kumuha siya ng pribadong abogado kaya hindi na siya gagamit ng public defender. Pero alin man dito, ano ang mga unang hakbang mo sa depensa? Iniisip ko rin kung anong ebidensya ang meron sila laban sa kanya. Tama? Palagay mo ba ito ay surveillance? Palagay mo ba yun ang sinasabing nasa kanya? Pwede ba nating subaybayan halimbawa ang credit card kung saan ito binili at ginamit? Ano kaya ang ebidensya nila laban sa kanya ngayon? Una sa lahat, may napakagaling siyang abogado sa depensa. Kinakatawan siya ni Jeffrey Rubenstein. Sa pagkakalam ko, ang opisina niya ay nasa Beverly Hills. Hindi ko pa kilala si Ginong Rubenstein pero tiyak hindi siya libre magtrabaho. Lagi ko rin itong sinasabi sa mga pribadong abogado. Kung ikaw ay kumakatawan sa kliyenteng may kaso ng pinansyal na krimen, ibig sabihin ay may kaugnayan ito sa malaking pera o mataas na pananalapi. Maaring magsampa ng kasong sibil ang mga piskal at pwede nilang bawiin ang bayad sa iyo bilang abogado. Kung mapatunayan nilang galing sa iligal na pinagmulan ang pera. Kung kinuha niya ang pera yon at ginamit yon para bayaran ng abogado, posibleng libre na lang magtrabaho ang abogado sa huli. Ngayon, matapos kong sabihin yon, kung ako ang nagtatanggol sa kanya, ang una kong gagawin ay tututukan ang kasong residential burglary. Para mahatulan siya, hindi lang para panagutin siya at litisin, dahil ang kailangan doon ay probable cause lang. Kailangan nilang patunayan ng lampas sa makatwirang pagdududa na may intensyon siyang gumawa ng felony o magnakaw bago pa man siya pumasok sa bulwagan. Tama. Kaya, Tama ba? Sa madaling salita, kung pumunta lang siya sa bahay, tumambay. At nakita niyang maganda ito, kaya kinuha niya. Hindi yun matuturing na burglary. bilang isang afterthought, hindi ganon. Kung mapapatunayan nila na may ganoon kang intensyon bago ka pumasok at pumunta ka doon, na kunyari gusto mo lang ipagtagpo ang kaibigan niyan si Lonely Hearts, mga ganong bagay. O ganon, sapat na ang mga dituwirang ebidensya para idiin siya.
Pero kung naisip lang niya yon pagdating niya doon habang nag enjoy sila. Pagkatapos, napatingin siya sa paligid at may nakita siyang pulseras, alahas o pera sa mesa sa tabi ng kama at kinuha niya ito. Hindi ito ibig sabihing inosente siya, pero hindi rin ito pagnanakaw sa bahay. Philip, ulitin ko, ano sa palagay mong ebidensya? Paano nila ito mapapatunayan? Mas malakas ba kung madaming nagsasabing biktima o maraming insidente? Ganun ba malalaman ang intensyon? Paano malalaman kung ano ang posibleng pakay niya based sa paratang? Dahil nga napaka-interesante talaga ng kasong ito. Maraming aspeto, pero mahalaga yung pagkakapareho ng mga kaso, ang mga overlap, at paano mapapatunayan ang intensyon. Well, depende yan sa kaso. Halimbawa, kung ito ay iligal na paggamit ng access card, ibig sabihin, ginagamit ang credit card ng iligal. Kung gumagamit siya ng alias sa pagbili, nagsisinungaling siya tungkol sa pagkakakilanlan niya. Malinaw na indikasyon ng panloloko. O tila hindi autorisadong paggamit ng personal na impormasyong pang pagkakakilanlan. Tama, tinatawag namin yang 4-4-4-8-4-E dito. At isa yan sa mga karaniwang krimen kung saan nakakakuha ka ng naiwang o ninakaw na credit card. Sinusubukan mong ipagkunwaring sa iyo yon, bibili ka gamit yon, pero pipirma ka ng peking pangalan o magbibigay ka ng maling kwento kung paano mo nakuha ang card. Ipinapakita niyan ang intensyon na manloko at manlamang. Ngayon, tungkol sa pagnanakaw sa bahay, siguradong kapag may parang grupo ng mga biktima na walang kaugnayan sa isa't isa na nagsasabi ginawa rin sa kanila ng babaeng demonyo na ito ang parehong bagay. Pumapasok siya sa bahay ko, nagpapanggap na gusto makipag-date at makipag-sex. Pero sa totoo lang, kinakalkal niya ang mga drawer kapag tumatakbo ako sa kusina para maghanda ng inumin para sa kanya. O kapag pumunta ako sa banyo, binubuksan niya ang mga aparador o sinusuri ang mga drawer ko. Ginagawa ang kahit ano. Kung ganon, malinaw na circumstantial evidence, iyon ng intensyon niyang magnakaw. Ano pa ang ibig sabihin nito? Sa tingin ko, may argumento na maaring sabihin na based sa mga pangyayari, meron na siyang intensyon bago pa man siya pumasok. Napakarami na biktima niya para masabi mong pagkatapos lang nabuo ang intensyong iyon. Ano ang masasabi mo sa kanyang pahayag? Yung umano'y sinabi niya sa Daily Mail na siya ay, alam mo na, parang sinasabi niya na siya ay maling inaakusahan, maling pinupuntirya dahil nakabangga niyang maling tao? Isa ba itong depensa? Binabi niyang tawag ng tanungin pa siya tungkol dito. Nakarapatan naman niya, pero hindi ko alam. Akala ko pwedeng isama yun bilang ebidensya. Pero, nagbibigay ba ito ng ideya sa posibleng depensa niya? Depende kung gaano siya kapanipaniwala. Kung akyat siya sa witness stand at sasabihan, tingnan mo, inaamin ko, siguro inabuso ko ang ilang tao, hindi ko sila nagustuhan pagkatapos ng unang date. Hindi man naging maayos, binigyan pa rin nila ako ng mamaling regalo at dinala sa magarang kainan. Niligawan at pinasaya nila ako. Bitter lang sila dahil hindi ako interesado at ayoko ng pangalawang date. Sa tingin ko, may katotohanan doon. Ilan ba talaga ang nagkakatuluyan sa mga dating website? Layunin lang naman ay makipag-date, pero madalas hindi nakakatuluyan. Mag-move on ka na lang sa susunod at sana mahanap mo ang soulmate mo. Ngayon, paglipas ng panahon, magsisimula itong magpatong-patong na parang mga bloke ng ebidensya ng pagkakasala dahil masyado ng maraming tao ang magsasabi na pagkatapos o sa unang date pa lang, pumasok siya sa bahay ko at niloko ako. Kaya hindi ko iniisip na yon ay basta reklamo lang ng talunan o ng isang taong nagsisisi na pumunta sa unang date. Mukhang isa talaga siyang biktima ng krimen. Sa tingin ko, mahirap makakuha ng patas at walang kinikilingang hurado sa kasong ito bilang abogado ng depensa. Hindi dahil kilala ang kaso, kundi dahil sa mga paratang laban sa kanya, ang kanyang imahe at paraan ng pagpapakita ng sarili. Iniisip ko kung magiging mahirap yon. Alam mo, yung itsura at pati na rin yung mga paratang na ito, talagang mahirap harapin. Mahirap talaga makahanap ng patas at walang kinikilingang hurado, di ba? Ang mahalaga lang talaga sa pagpili ng hurado ay makuha mo mula sa panel na wala pang nabuo o pilal na opinyon ng sinuman. Kung wala naman, kahit na ano pa ang nabasa o narinig nila tungkol sa kaso, basta't wala pa silang pinal na desisyon o konklusyon tungkol sa kanya, naniniwala akong makakahanap ka ng 12 hurado na patas at walang kinikilingan.
Kahit na araw-araw tayong nakalubog sa mundo ng totoong krimen, marami pa ring tao dyan na abala lang sa kanilang buhay at wala talagang alam kung sino siya. At sa totoo lang, maging tapat tayo, lalo na dito sa kandurang bahagi ng LA at sa San Fernando Valley, kung saan siya lilitisin, may malaking komunidad tayo ng mga Hudyo at Israeli na maari maging simpatetiko sa kanya. Hindi ko naman sila tatawaging woke o may hilig na palayay ng mga tao dahil lang galing sila sa Israel. Sa palagay ko, magkakaroon ng ilang pagkakapareho. Maaring bigyan siya ng konsiderasyon at hindi isipin na kaya itong gawin ng isa sa kanila. Iniisip ko na kailangan tanungin ng mga hurado. Nakita mo ba ang pictorial niya? O napanood mo ba siya online? Kung iyon ang serbisyong kinabibilangan niya, tinatanong naman sila tungkol doon, di ba? Siyempre. Pwede silang alisin ng korte dahil may sapat na dahilan. Dahil kung makikita mo sa proseso ng voir dire na may nabuo na silang matibay na opinyon, alam mo na siya ay isang biktima, isang kontrabida, isang magnanakaw, isang tuso, isang manloloko. Kaya aalisin sila ng hukom dahil may matibay na opinyon na sila mula sa ulat ng media. Sige, sa tingin mo ba talaga uusad dito sa paglilitis? Wala ka naman sa kaso at di mo alam lahat ng ebidensya. Pero isa ba ito sa mga sitwasyon na kung ang hawak mo ay mas malino na ebidensya, kung may papakita mo ang alam mo na, hindi ko rin alam lahat ng meron sila. Kung madali ipakita, madali ring patunayan. Hindi otorisadong paggamit ng personal na impormasyong pang pagkakakilanlan. O kaya naman, alam mo na, kung may surveillance footage o mga resibo ng credit card at kung ano-ano pa, ito ba yung klase ng kaso na sa tingin mo ay pwedeng magkaayos? At ano ang itsura ng isang kasunduan? Kung ako ang kumakatawan sa kanya at aking napatunayan na hindi siya mamamayan ng US, lalo na kung wala siyang green card o legal na status sa Estados Unidos. Susubukan kong makipagkasundo para siya ay magsilbi. 364 na araw o mas mababa pa para sa isang hindi marahas na krimen na hindi maituturing na aggravated felony sa ilalim ng federal na batas. Dahil ang mangyayari doon ay oo, siya ay mahatulan at magkakaroon siya ng felony. Obligahin siyang magbayad ng restitution, ngunit hindi siya otomatikong magiging deportable. May karapatan pa rin siyang humarap sa immigration courts para mapanatili ang karapatan niyang manatili sa bansa. Ganoon ko aayusin ang kasunduan. Kung ayaw niya makulong at hindi iniintindi ang immigration status, pwede siyang ipag-plead para makuha ang straight probation sa kasong burglary at makakalis na o ituloy ang paglilitis. Ngayon, masasabi ko, batay sa kung saang korte siya lilitisin, kung mapatunay na nagkasala siya, makukulong siya. Dalawang bagay tungkol dyan. Bakit mo nasabi yon? Hindi ko alam ang paglilitis na yan. At pangalawa, hindi ko rin alam ang korte na yan. At dalawa, sinabi mong federal na kaso. Hindi ba't mga kaso ito ng estado? Kaso ito ng Estado, pero kung mapatunay ang nagkasala ka sa ilang particular na krimen, pumapasok ang Federal Immigration Law. Sige, gets ko. Sige, tinutukoy ng Federal Immigration Law ang ilang uri ng mga paglabag na nagiging dahilan para maging deportable ka. Gets ko. Halimbawa, may ilang uri ng matinding residential burglary kung saan ang may-ari ng bahay ay naroon mismo sa oras ng pagnanakaw. Kinatawag namin itong hot burg. Kung ang biktima ay naroroon mismo sa oras ng pagnanakaw, ito ay likas na mapangkanib na felony. Dahil may palagay na maaring gumamit ka ng dahas para pigilan ang magnanakaw, o kaya naman ay maaring gumamit ng dahas ang magnanakaw laban sa biktima. Maari kang mapatapon. Bakit ganun? Sabi mo na kapag nilitis siya sa korte na yon, malamang makukulong siya. Bakit mo nasabi? Based sa karanasan ko at sa paghawak ko ng mga kasong umabot sa paglilitis sa San Fernando Valley, masasabi ko yan. Kung di mo tinanggap ang plea deal at 11 taon ang posibleng sentensya, mahirap kang bigyan ng probation, lalo na kung marami ang biktima. Ibig ko sabihin, ganitong klase ng panlilinlang at ganitong uri ng pang-aabuso ang ginawa ng akusado. Maraming biktima na mahina at madaling malinlang ng isang taong tuso at mapalinlang tulad dito, kaya dapat siyang maparusahan. Kung hindi mo mapipigilan ang ganitong klase ng pag-uugali. At sa puntong yon, ang mga alalahanin niya sa imigrasyon ang magiging pinakamaliit niyang problema. Mapupunta siya sa kulungan. Philip Dubai, gustong-gusto ka naming kasama. Madali kang magpaliwanag, lalo na sa batas ng California at mga nangyayari sa Los Angeles. Salamat po, sir. Nasa online na ang journal. Ingat ka.
At yan lang muna ang meron kami para sa inyo dito sa Sidebar mga kaibigan. Maraming salamat sa pagsama sa amin. At gaya ng dati, mangyaring mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify o kung saan man kayo nakikinig ng mga podcast. Panurin kami sa Peacock ng NBC. Kung gusto ninyo akong sundan, nasa X at Instagram ako at mapapanood ninyo ang palabas kong Jesse Weber Live sa News Nation, Lunes-Biyernes 11 PM Eastern hanggang sa susunod mga kaibigan.